Who are these humans na ginawa ng Diyos? Huli niyang ginawa. Again, regardless of how many days or millions or billions of years, that's not the question. The question is, ano purpose ito mga taong ito at sino sila? We were created in God's image. Grabe! We are God's co-creators. Representatives niya tayo dito sa lupa. Binili niya ito lahat sa atin. Tayo ang quote-unquote mukha ng Diyos. Tagapangalaga nito, tagapagpatuloy ng lahat ng ito. Kaya dapat mahusay tayong kinatawan. Mahusay tayong imahin. We are sons of the King. Kaya mga prinsipe tayo at mga prinsesa. In fact, we are kings and queens here on earth. Uunawain lang natin yun kasi akala natin dahil pinaubaya sa atin lahat ito, abay putol na tayo basa ng puno, dumihan na natin ang dagat, sirain na natin ang kalikasan, total tayo naman ang hari nito. Mali. Tayo ay stewards, katiwala, para pagharian at pangalagaan. Kaya being His representative is offered to all humanity. Yan pa isang sinasabi niyan. Babae, lalaki, mayaman, mahirap, pare-parehong image ng Diyos. Pare-parehong representative. Bakit? Tanong niyo ulit sa akin, bakit? Dahil tayo ginawa niyang good. To, tandaan niyo bawat araw na lumikha ang Diyos, ang last sentence niya, it is good. Ginawa niya ang araw, it is good. Ginawa niya ang karagatan at ang it is good. Pero nung huling araw, nung ginawa na niya ang tao, eto na nadagdag. It is very good. Sabi sa inyo, may very na nung may tao na eh. Hindi lang tayo good. Hindi lang good yung katabi mo. Very good. Pero ang galing ni Brother Philip very good, hindi perfect. Pero very good. Babalikan ko mamaya yan. Kaya lang, eto yung isang text. Anyari, kung very good, bakit nagkakaganto ang mundo? Ba't nagkaganito ang tao? Hindi ka na kailangan tumingin sa nangyayari sa ibang, dito lang sa, ba't ganun? Kung talagang good lahat, bakit ang gasolina ngayon? Mag-100 na per litro din. Natotrauma na tayo pagpupunta ng gasolinahan. Ano nangyari sa tao? Ano nangyari? Bakit naging sakim? Bakit naging gahaman? Ito ang sagot ko diyang mabilis. Tanong nyo, ano nangyari? Nalimutan natin. Nalimutan natin na mabait tayo at magaling tayo at anak tayo ng hari. Either nalimutan o kinalimutan dahil sa mga masamang nangyari sa buhay natin. Genesis 1 and 2 is a profound reflection of what the world would look like if humans truly imaged God. Kung naging mahusay talaga tayong image ng Diyos. Pero alam natin ang kwento. Talagang bumagsak ang tao. Because instead of being images of God, we wanted to be God. Yan ang sinimbolo ni Adan at ni Eva. Tao na gustong maging Diyos. Kinatawan tayo ng Diyos. Amen? Pero hindi tayo Diyos. Yan ang diferensya. Gusto na nating maging Diyos. Kaya paalala ito muli lahat sa atin, ang talk na ito. Na kung tayo ay nakalimot, ipapaalala sa atin ng Diyos. At dalawa yung pagkalimot na yan, nakulangan ka ng goodness o sumobra ka na akala mo perfect ka. Sabi ni Philip, very good ka pero hindi ka perfect. Diyos yun. Babalik ka sa who you are. Christianity, madidiscover natin, dahil nagka-diferensya ang mundo, nagkasala ang tao, may mga aral na makasalanan ng mundo. Ang ating goal ay makalaya sa mundo at makarating sa langit. The faster, the better. Gusto niyo ba lahat makarating sa langit? Ngayon na? Di ba? Ayaw natin Bakit? Gusto pa nating mabuhay. Sa madaling salita, gusto ng Diyos pumunta tayo sa langit, pero ano ginagawa natin sa lupa? May misyon tayo dito. Christianity is about Jesus who is building His kingdom in this broken world. Dahil nasira ang plano, repair ng Diyos dito. Hindi na bali tayo magsablay-sablay dito sa mundo.
Sa langit naman, aayusin lahat ito. Amen yan. Pero kailan inaayos sa langit? Ngayon, dito. Jesus is repairing it now, here, kasama natin. And how does Jesus repair them? He overcomes our sins with love. Ako, halos kunento na natin yung buong salvation. Kaya tinatawag ka niya ngayon, kung representative kita at representative ka nga, tulungan mo ako, sabi ni Jesus, katawanin mo akong i-repair natin itong nasirang mundo. Dahil sa kasalanan, dahil sa pang-aabuso. At paano natin i-repair yan? Tulad ng ginawa ni Jesus sa pagmamahal. Yan ang tawag sa atin. God is going to make this place good again. He's setting boundaries. He's giving us purpose. He's filling it up with His goodness. At ito yung huli. God, Jesus, wants you to be very good. And He's not giving up on you. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa'yo. God bless you!